34.3 degrees Celsius. Yan po ang temperatura na naitala ngayong araw sa Metro Manila. Katunayan, naglalaro lang sa 33 hanggang 35 degrees Celsius ang init ng panahon dito nung nakaraang linggo. Kaya payo ng mga doktor, mag-ingat laban sa heat stroke. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Jessica, ilang araw na nga rin na sunod-sunod na halos mag-average ng 35 degrees Celsius ang temperature dito sa Metro Manila. At gaya nga na nabanggit mo kanina, ay pumalo ito ng lampas 34 degrees Celsius ulit. Gayunman, sabi ng Pag-asa, wala naman daw indikasyon na magkakaroon ng heat wave sa bansa. Sa forma nilang cool na puruntong, naiibsan daw kahit papaano ang matinding init na araw-araw kasalamuhan ng mga traffic constable ng MMDA. Pag naka-pants kami, mainit. Ngayon, medyo nakaluwag-luwag at saka ang kilos namin, parang at least kami sa kilos namin. At dahil mahabang oras silang nakabilad sa araw, sabayan pa raw ng kung minsay konsumisyon sa mga motorista. Buti na lang daw presko ang kanilang attire. Kapag ganitong mainit ang sikat ng araw, hindi maiwasan na kahit ulo ng motorista minsan umiinit din. Mabuti sana kung nandito ka sa loob ng sasakyan at nakabilad ka sa aircon, pwede mong itapat, pwede mong lakasan. Imagine na lang natin ang sitwasyon ng mga motorista na nasa ilalim ng sikat ng araw. Balot ng jacket, pantalon at siyempre naka-helmet ang delivery boy na si Romeo tuwing maghahatid ng order sakay ng motorsiklo. Ang mga katulad niya ang pinaalalahanan ngayon ng Department of Health laban sa heat stroke. Yung normal na body temperature is 36.5 to 37.5. Anything above 37.7 is with fever or may lagnat na tinatawag natin na lagnat. Pero during heat stroke, yung temperature rises to above 41 degrees na Celsius. Bago tumulak sa kalsada, chinek namin ang temperatura ni Romeo, 36.3 degrees Celsius o normal. Bumuntot kami kay Romeo papunta sa dalawang delivery na kailangan niyang gawin. Matapos ang halos 30 minuto niyang pagmamaneho sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang nag-register sa aming thermometer, 36.8, tumaas ng 0.5 degrees Celsius. Kahit kung kaya ko, mga isang oras. Kaya mo mga isang oras? Pagka gano'n, anong pakiramdam mo sa katawan mo nun? Ganun rin sir, nakakawaw talaga. Nakakatulong kasi natatanggalan ng init sa katawan. Tataas po yung body temperature and at the same time may dizziness, sweating, palpitations, pagkabog ng dibdib, yung iba chest pain, pagkahilo, in extreme situations, pagkawalan ng malay. Patay naman ang 52 anyos na preso sa Ilocos Norte Provincial Jail nang ma-heat stroke kahapon. Sa medico legal, umabot sa 300/160 ang blood pressure ng inmate na si Ricardo de la Cruz. Nitong mga nakaraang araw, naglaro sa 33 hanggang 35 degrees Celsius ang temperature sa Metro Manila. Naitala naman sa Clark, Pampanga, ang pinakamainit na temperatura ngayong taon na nasa 38.4 degrees Celsius. Gayunman, ayon sa Pag-asa, wala pa namang indikasyon ng heat wave sa ngayon. Nagkakaroon ng heat wave kung sa loob ng 5 magkakasunod na araw, hindi bababa sa 5 degrees Celsius ang itinataas ng temperatura kumpara sa normal daily temperature. Kaya payo ng mga espesyalista sa publiko, kailangan meron silang mga protective gears na sombrero, helmet, especially mayroon silang baong tubig at as much as possible malamig na tubig. Yes, Jessica, dagdag pa ng mga espesyalista, bukod sa nakakababa ng body temperature yung pag-inom ng maraming tubig, ay nakakatulong pa ito para makaiwas sa iba't ibang uri ng mga sakit. Jessica? Okay, normally 8 to 10 glasses a day, di ba? Yun ang sinasabi sa ating dapat nating inumin. Ngayong mas mainit ang panahon, Cedric, ilan daw ba dapat? Regular pa rin yun, Jessica, yung 8 to 10 glasses or kung i-convert natin siguro ang mga around 2 liters yun ng tubig. Ganun pa rin daw. O kung mas marami, mas maganda daw, Jessica. Okay, at inaasahan pa ba na iinit pa itong ating temperatura sa mga dadating pang araw at linggo? Yes, according sa Pag-asa, Jessica, mukhang maglalaro pa rin sa ganitong range, 33 hanggang 35 degrees Celsius, yung inaasahan natin na magiging temperatura specifically dito sa Metro Manila sa mga susunod na araw, Jessica. Hanggang kailan daw magtatagal ito? Well, yes, Jessica, yung forecast kasi ng Pag-asa isa hanggang ditong ngayong linggo lang ito, no? So hindi pa rin natin mababanggit or hindi pa rin nila hindi masabog
masabi kung ano yung magiging temperature by next week, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.